Sumentro ang usapan ng Provincial Peace and Order Council o PPOC meeting sa pagtatayo ng mga rehabilitation center o bahay pag-asa sa probinsya ng Nueva Ecija upang ma-accommodate ang libo-libo mga sumuko sa Oplan Tokhang. Sa pangunguna ni Governor Cherry Umali ay dinuluhan nito ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kabilang na ang PNP, PDEA, BFP, AFP, NBI, DOH, DTI, religious group at marami pang iba. Aminado si Provincial Director Police Senior Superintendent Manuel Cornel ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO na overwhelming ang laki ng bilang ng mga sumuko sa lalawigan. Kaya ngayon ay puspusan ang kanilang ginagawang hakbang upang mapadali ang pagtatayo ng mga rehabilitation centers. Maganda naman dahil mayroon na tayong provincial level na bahay pag-asa. Tutulungan tayo ng PPOC para patakbuhin ito. At hindi lang yung PPOC kundi pati yung mga municipal at saka city Peace and Order Council ay gagaya na rin dito. Sa tala ng NEPO mula sa 20 araw na pag-iikot ng mga kapulisan sa mahigit 3,000 bahayan sa lalawigan ay umabot sa mahigit 7,000 katao na sangkot umano sa ilegal na droga ang sumuko sa NEPO. 7,191 rito ang user at 600 ang pusher. Dagdag pa ni Cornel, ang mga sumuko ay daraan sa eksaminasyon ng DOH upang malaman kung sino-sino ang mga dapat na maunang sumailalim sa rehabilitasyon. Magkakaroon tayo ng screening doon sa mga taga-DOH para tignan kung sino yung dapat mag-undergo ng reformatory process at saka yung community services. Ang focus kasi natin dito yung mga priority, yung mga posers para wala nang magtulak. Sa kasalukuyan ay may nakatayo ng bahay pag-asa sa bayan ng Pantabangan, ngunit 30 katao lamang ang kayang i-accommodate nito. Kaya pinaplansya na rin ng mga kapulisan ang pagtatayo ng mga rehabilitation centers mula sa probinsya, pababa sa 4 na distrito hanggang sa mga local government units sa bawat bayan at lungsod ng lalawigan sa tulong ng PPOC. Magtatatag pa lang tayo actually, nasa preparatory stage pa lang tayo. Mayroon na tayong provincial pag-asa, bahay pag-asa at yung mga nasa municipal at city, kasalukuyan na ang coordination nila sa mga local government nila. Kakaroon tayo ng concerted effort among stakeholders para patakbuhin natin itong reformatory center natin na to. Yung barangay base na yun ang magiging component ng ating bahay pag-asa. Siniguro naman ni Governor Cherry Umali ang suporta ng pamahalaang panlalawigan sa programa sa pamamagitan ng paglalaan ng pondo para dito sa 2017 budget. We are also looking at the possibility of integrating an allocation in the 2017 provincial budget for welfare programs to assist the surrendering drug personalities and their families. Kaugnay ng kampanya kontra sa iligal na droga, niluluto na rin ang pagkakaroon ng drug summit sa probinsya. Danira Gabriel para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw.